Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahangis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma na ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss niyo po ba ang kulay green na aking suot? Medyo matagal-tagal po natin na hindi nakita ang liturgical color na green. Dahil noong nakaraang taon pa, nakita po ninyo ang kulay ng ating simbahan, kulay ng suot ng mga pare ay kulay purple. Yun yung Advent, kung naaalala ninyo po. Ilang linggo po yun. Pagkatapos noon, nung dumating ang Kapaskuhan, araw ng Kapaskuhan, naging puti. At pagkatapos po, nang dumating ang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon, sa araw na ito, nagsisimula tayo sa kulay green. At ano nga ba ibig sabihin ng kulay berde o green sa ating simbahan, liturgical color? Ito ay sumisimbolo ng tinatawag natin na hindi Adbyento, hindi Kwaresma, hindi Kapaskuhan, hindi Easter, kung hindi mas marami pong ito, mas matagal ito na sinusuot natin o kulay ng simbahan, ang kulay green. Ang ibig sabihin po, tayo ay pumasok na
sa tinatawag nating pangkaraniwang panahon. The ordinary season. Ito ay mas maraming linggo na nakasuot ka na ganito. At sabi nga, magandang yung ebanghelyo natin ay nagbibigay agad ng mga dapat nating isaalang-alang sa mga panahon na pangkaraniwan na lamang na tinatawag. At ano yung mensahe? Ang mensahe ay ang pagsisisi ng kasalanan. Pagsisisi, repentance. Hindi po ba minsan, pag mahal na araw, diyan tayo parang umaangat yung ating kamalayan, hoy, magkukwaresma na, magsesemana Santa na, kailangang magkumpisal na ako. No? Magbago na ako. At ganoon din naman sa Adbyento, isisilang na ang Panginoon, kailangang magbago na ako. Pero iba po yung sinasabi ngayon. Ang sinasabi dito, dun pala sa mga pangkaraniwang panahon, ay dapat pala ay buhay pa rin at nakikita pa rin natin ang ating pagbabago, pagsisisi ng kasalanan sa pangkaraniwang panahon. Ibig sabihin, hindi po kailangang Kwaresma, hindi kailangang Adbyento para makita natin ang ating pagbabago. Yung pala, sa pangkaraniwang panahon pala, hinihingi ng Diyos na tayo ay magbago. Pagbabago. No? Pagsisisi ng kasalanan at dalawa po yan. Pagsisisi ng kasalanan at paniniwala sa mabuting balita. No? Paniniwala sa mabuting balita. Yung pagbabago pala raw ay dalawang hakbang. Yung pagsisisihan mo, iiwasan mo na, tatalikdan mo na yung mga maling nagawa mo, pero mayroong pangalawa. Kailangan maniniwala ka sa mabuting balita. Maniniwala ka doon sa inihahabilin ng Diyos. Maniniwala sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga ipinangaral, sa mga aral na ibinigay ng Diyos. Dalawang hakbang pala iyon. Kung inaakala natin sapat na yung magsisi na lang at wag nang gawin yung ginagawang masama, yun pala, yun ay unang hakbang lamang. Ika nga ayoko nang manigarilyo, ayoko na magmura. Abay, kailangan hindi lang yung ayaw mo lang o tatalikdan mo. Kailangan may gagawin ka rin na positibo. Meron kang gagawin na positibo o proactive na tinatawag natin. Hindi lamang yung pagkilati sa sarili, hindi lamang yung pagsisisi at iiwan yung mga maling ginawa, kailangan may gawin ka ring mabuti. No? Dalawang hakbang yun. Pag-iwas sa masama at paggawa ng mabuti. Hindi po pwedeng iwas tayo ng iwas sa masama, iwas ng iwas, pero wala naman tayong ginagawang mabuti. Hindi po ganoon ang paanyaya ng Panginoon ng pagbabago. Hindi lamang pag-iwas sa masama, kung hindi dapat ito ay susundan ng paggawa ng kabutihan. Ika nga yung bang, hindi ka na ako magtatapon ng kung ano-anong kalat, kung saan-saan. Hindi ako magtatapon ng mga pinagkainan ko sa labas ng bintana ng aking sasakyan o sa jeep. Iahagis mo na lang doon sa labas, sa bintana, yung ginagawa mo, yung mga mali, yung mga basura. Kung hindi, kailangan gagawa ka ng mabuti. Ano yung gumagawa ng mabuti? Kapag may kalat, dadamputin ko, ilalagay ko sa basurahan. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Hindi ka nagkakalat, kundi dapat naglilinis ka rin. Yung bang iniiwasan mo magmura,
pero dapat marunong ka ring magpuri, compliment, ika nga, magsabi ng maganda sa kapwa. Yun po ang inasabi doon. Yung bang hindi mo lang iiwasan na magsinungaling, dapat magsasabi ka rin ng totoo. No? Yung dalawang mukha na iyon, hindi pwedeng yung isa lang. Kailangan mayroong kang gagawin na mabuti. Pag-iwas sa masama, ngunit paggawa ng mabuti. Yan. Yan po yung dalawang mukha ng pagbabago na hinihintay sa atin ng Diyos. Ano nga ba yung mga dapat nating iwasan ngayon, no, sa buhay natin? Pero pagkatapos nito, ang tanong, ano ba nga yung mga dapat kong gawin na mabuti? Ano yung mga dapat kong gawing mabuti o tama? Ang dalawang mukha ng pagbabago.